Tapos, taas ko sir, medyo mabato ng konti. Okay, so syempre, bago ninyo gawin ang procedure, i-inform nyo naman yung pasyente nyo na, sir, i-ECG po natin kayo at ililinis po natin ang konti at inyong gamit. Hindi yung paghiga ng pasyente, taas po taas. Hindi pwede mo hubaran nyo na agad siya. Explain the procedure to the patient. And syempre, kailangan ng privacy. Hindi naman pwedeng nasa kwarto yung patient na ganyan kadami yung manunod sa kanya habang ini-ECG. Syempre, makokonsyo siya. And actually, pag may mga ganong cases, nakaka-affect yun sa ECG tracing ng pasyente. Okay? So yun, so explain the procedure to the patient, yung rationale, at babanggitin nyo na ang babasa nun is yung ating cardiologist dito. So not all cardiologists are also a reader, pero meron alam naman ng mga cardiologists natin kung paano naman talaga magbasa. Pero meron tayong mga certain or accredited na mga ECG tracing readers. So for example, Dr. Zeman who is a reader, master reader ng ating procedure. Dr. Sam. So una, according to the video, dapat lahat daw ng mga cable wires naka-attach na dun sa ating mga electrodes. Pero before we attach them, I will show you first kung saan siya particularly nilalagay. So dito muna sa limb leads, yung ating mga ganito. So syempre, bago natin siya ilagay, medyo babasain muna natin siya ng ng alcohol. Kasi di ba yung electrical conductivity yung ito consider natin. Mas magaling makakuha ng magandang ECG tracing kapag medyo basa yung ating So ito muna sa bandang lower. So maali naman. Pero hindi nyo pwedeng nanggaling na doon sa paa. Dito naman sa paa. Sa paa, ikukas ko sa mukha. Yung kamay ng patient lagi nasa kabilang ng patient. Yung iba binubungos na lang. Sir, taas po ng inyong damit. Taas po. Kasi dapat naka-expose yung chest ng patient. So ilalagay niyo yung ating mga leads dito sa kanyang ano muna unang kailangan i-locate? Sternum. Nasaan ang sternum? Gitna. Baka kasi magkamali, nasa likod na. The last time we checked for your kidneys, nasaan? Sino yun? Sino yung nagkamali? Biglang nandun na sa may appendix ang kidney. So nabago na yung anatomical position. Nakita ang ating sternum. So syempre, ang ilolocate natin, itong nasa may nipple line. Kasi dito tayo muna maglalagay ng electrodes nyo. Which is your V1 and V2. Pagkatapos yung ating nandito sa part na nandito. Kasi dito natin ilalagay yung V2 hanggang V6 sa may axilla part. Okay? So lagay natin yung Baba mo yung kamay mo. Ay! yung ating lymph lead. So ito ay yung ating placement pa lang ha, hindi pa ito yung actual. So gusto ko lang makita nyo kung saan natin siya lalagay. Yung medyo maliit nandun sa ating upper pinipit. So ito naman, nandito sa lower. Yung mga bakal, ito yung mga pinaglalagyan ng mismong cables. Yun yung nasa loob. Ha? Hindi na. So ganyan siya. Ganun din dito. So yung ating intercostal space. Okay, so sternum, malapit siya. So V1, V2, V3, nasa baba ng nipple, So, dito sa 3-5. Di ba nakikinisig kami? Hindi na ano. So yun Huwag yung mo baba! So parang kita niyo yung placement ng ating Si ate. suction cup. Yung iba, nilalagay natin ang pagbibiting jelly kapag ang gamit natin ay yung parang may sticker. So ito yung placement ha. Yung ating may mga nilalagay ng cables nandito po sa loob, sa inward portion. Katulad niya. Okay?
1, 2, 3, 4, 5, 6. So, di ba dun sa inyong mga, dun sa ating PowerPoint presentation, may mga kanya-kanyang colors yan. So, dapat memorize nyo yung colors kung saan ilalagay yung mga lymph leads at saka yung ating mga nandito sa electrodes sa chest. From B1 up to B6. Okay? So, doon na tayo sa idea, setup. So, yan, may palatandaan na kayo dahil Bagay ko na! so, para siyang nabentosa. Yan, may lalagay yung ano. Pwede nyo na ilagay. Siyempre, nakita nyo doon sa idea. So, itatapit nyo na yun sa inyong mga cable wires. Ano yung tawag? Pag mas mahaba, nandun yung ating mga implants. Ilalapit nyo yung machine sa likod. Sa gilid lang tayo. Yan. Hindi yung nasa Boracay. Sabihin sa patient, mag-relax lang, normal na mahiga, normal na hinga. Hindi yung magpipigil ng hinga at saka gagalaw. Kasi makaka-affect po siya sa inyong magiging crazy. Okay, so katulad kanina, inalcohol na natin siya para mas madali yung electrical conduction. Pwede na kayo maglagay ng sa other hospitals, depende sa inyo kung ano nang unahin nyo. Pwede tayo mag-start dito sa lymph leads. Yan. So, makikita nyo naman ha, ano yung paglalagyan natin. So, yung iba't iba sabi sa color coding. Pero meron kayo makikita dito para tandaan. Halimbawa yan. So, right arm, ayun, nakasulat RA, right arm. Iba, hindi na kayo mahinig dito. Right. Pag-iman. Minus 5. Left lower. Pagka. Saan? Left arm. Wala, nag-perform ka na. Record ka ng model isa. So dito ganun din, B1 hanggang B6. So B1, so hindi na kayo mamememorize din ng color with a B1, pero nakalagay natin dito is C1 hanggang C6, meaning chest. Just one. Kaya mas maganda na electrodes mo kasi nagkakaroon ng tangles. C1. Kung may palatandaan na kayo. C1. Tapos so syempre nilolocate nyo pa rin. Eh, paano kung wala yung ating mga palatandaan dyan? Ba't naman masasaktan ka? Kinakabaduhan yan, sir. Palpitation. So yun, buksan natin yung ating ECG machine, yung ating power button. So meron tayo dito monitor. So dito niya makikita yung kung ano lalabas na trace. Yan ito. Ating sila makikita nyo. 1, 2, 3.
tapos yung ating ABR, ABN, DBF, tapos yung ating B1 to B6 kasama yung long lead. So, ayan, nandito na, makikita nyo. Mas maliit lang ito, pero pag na-print nyo siya ganyan. So, nandito yung analyze button. So, pipindutin nyo lang siya. So, si Sir ay main. So, pwede kayo magpindot dito. Ano tayo dito yung photo, 12 lead, plus 10 mm, work list, archives, at saka yung setup. Medyo makikita nyo dito yung mga previous ECG tracing ng inyong mga patient. So, lahat ng patient natin, halimbawa, naka-4 na tayo ng ECG for 6 hours. Jadi, makikita nyo kung sino yung pang-apat na yun. Makakapag-entry kayo nandito ng patient kasi meron din naman tayo dito recording. Okay? So, analyzing. So, wag mo na pong kikibo at lilikot. Okay lang huminga ng maayos. So, magpipigil ng hinga. Tapos, yan. Okay, so sabi dito, ang kanyang heart rate is 68. Tapos, nandito yung mga intervals ng seconds ng kanyang mga PQRST wave. Tapos, meron tayong initial reading na, ano initial reading natin dito? Sabi dito, sinus arrhythmia. Ano ibig sabihin ng sinus arrhythmia? Sabi ko. Irregular. Irregular. Irregular heart Ano sabi rate. dun sa lecture ko last time, pag may sinus arrhythmia, meaning to say, it's either yung patient who is anxious, pinipigilan yung paghinga, tapos may ginagawa siya na nakaka-interfere, pero ito ay non-reliable kasi sinus arrhythmia, meron siyang activity na hindi, yung dapat hindi siya conscious kung ano yung ginagawa natin sa kanya. Yung normal lang, nakahiga lang, analyze on you. So kapag may mga patient tayo na for ECG, act natural. Kasi doon natin makikita kung ano talaga yung magiging ng yung heart condition. Sometimes, yung ating sinus arrhythmia is very present sa mga katulad younger adults. No? Tapos kapag ang mga bata, it's actually 15 beats. Kasama yung ipod. Nakaupo yung pasyente. Nakaupo yung bata. Or nakatagilid. Kasi, i-ano natin, ito hanggang sa likod. Okay? So, ganito po ang itsura ng ECG tracing niya. Ayan, sinus. Sinus leader naman siya actually. Kaso dapat, ito ay walang inversion. Ayan. Dapat straight lang siya. Okay, meron siya dito ang kalikod. Sa long lead 2, sinus naman siya. So, ito yung sinasabi natin nung unahan na big boxes, tapos yung mga loob ng mga small boxes. Kung gusto nyo mag-compute, yun yung ating mga tippings. Okay? So, okay ka na, sir? So, ganun lang kabilis ang ECG